mine heart that I might not sin against thee. Patuloy po kayo, Lord Jesus, kahit naman sa pagbukas ng mata, ng isip, ng puso, sa bawat buhay ng inyong mga anak. Para sa ganun, ay nariyan po, magkakaroon po ng freedom from the captivity of any iniquity. Dahil ang inyong mga banal na salita, ito po yung mag-i-enlighten sa bawat tao sa sanglibutang ito. Abang ito po ay kanilang naintindihan at naunawaan at buong puso pinagtutuunan. Kaya pagpalain niyo po, Lord Jesus, kahit paman. Ang aming devotional sa umagang ito, be with us, O God, in thine almighty way. As you have said, all things whatsoever you desire in prayer, believing, ye shall receive. In Jesus' name, amen. Everybody say, praise the Lord. Please be seated. Let us open our Bible on Psalms 119, verse 9. Mr. Joy, pakibasa. Praise the Lord. Wherewithal shall a young man cleanse his way? By taking heed thereto, according to thy word. Okay. So, nalalapit na po ang mga activities ng mga young people this month of December. They asked me some theme or topic or guidelines through the Word of God. Ayon po sa Psalms 119 verse 9, wherewithal shall a young man cleanse his way? Malilinis pa ba ang daan ng mga binata? By taking heed thereto, according to thy word. Malilinis sa pamamagitan ng pagtalima ayon sa iyong banal na salita. Kaya ang ginagawa ng masamang espiritu, especially sa mga young people, gumagawa ng paraan ng kaaway para hindi sila makatake heed sa banal na salita ng Diyos. Kapag sinabing take heed, pinapakinggan or binabasa, inuunawa at ginagawa. Hindi yung umiiwas sa pagsimba, umiiwas sa pagbasa, umiiwas sa mga advices ng mga magulang, gamit ang salita ng Diyos. Hindi na yan take heed, that is already evade, nag-iiwas. Kaya ang number one instrumento ngayon ng dyablo sa mga binata, sa mga young people, is diversion tactics. Ayaw nilang ma-focus sa Word of God ang mga young people sapagkat alam ng kaaway, if you take heed the Word of God, surely you will be cleansed. Malilinis ka. Kung baga pa maunawaan mo, ahantong ka sa pagsisisi sa mga nagawa mong kasalanan at you hate already those things that defiled your life. Ini-hate mo na, kinakaputan mo na, iniiwasan mo na, tinatanggihan mo na, hindi mo na ginagawa, hindi mo na pinapanood, hindi mo na pinapakinggan. So you are already escaped from those things. Malaya ka na, hindi ka na captive, hindi ka na servant of sin. Kaya, ang gawa ngayon ng masamang espiritu, games sa computer, games sa cellphone. Ano pa? Transactions sa sanglibutang ito, materialism. Hindi na kinikilala ang panahon ng prayer meeting, hindi na kinikilala ang panahon ng revival service sa Friday, hindi na kinikilala ang devotional, hindi na kinikilala yung mga services. Doon na lagi sa transaction, doon na lagi sa worldly activities. Kaya, ngayon, ang mga young people, hindi mo maasahan na malilinis. Marumihan ka talaga. Kasi hindi ka man nag-take heed. It is the only Word of God that can cleanse you. So therefore, except you take heed to His Word,
you will never be cleansed. Hindi ka talaga malilinis. Kaya minsan napapansin ko, kulang ang mga young people sa presence dito sa Davao congregation. Kulang. Minsan, Sunday, late pa. Sunday, kalahati pa ng araw. Hindi mo na makita sa Wednesday, hindi mo na makita sa Friday. Ang tanong, what are you doing? Saan ka sa araw na yan, sa oras na yan? Instead, i-google mo yan dito sa pagpakinig ng banal na salita ng Diyos to maintain holiness and righteousness in order to be saved. Wala. Imbis hahanap ng pagkakataon makasimba, hahanap ng pagkakataon para hindi makasimba. Baliktad. Ano yung mga hahanap ng pagkakataon para hindi makasimba? Pati tingala dyan sa langit, pag makapalang ulap, oy, salamat, hindi ako makasimba. Basa ng basa dyan, kung meron ka transaksyon, ay, salamat, may reason ako hindi makasimba. Imbis hahanap ng paraan, paano makasimba. Kung pagtingala mo sa langit, makapalang ulap, okay, hindi naman ako magmotor, meron naman akong sasakyan. O kaya makipag-text ako sa membro na may sasakyan, pwede naman ako makiusap. O kaya maaga akong pupunta doon para hindi ako maabutan ng ulan. So, kaya ganon ka-importante. Bakit? Ang young people kasi is vulnerable sa tukso. Anong ibig sabihin ng vulnerable? Open to attack by the devil. Open, bukas. Yun yung target na masamang espiritu. Ano pa? Prone. Kung makakita ka ng ano dyan, prone accident. This area is prone accident. Malaki ang posibilidad. Prone to temptation. Malaking posibilidad sa mga young people matukso. Kasi nandyan pa yung energy nila sa flesh. Nandyan pa yung desire nila sa flesh. Pag hindi mo yan kinontrol sa Word of God, dadalhin at dadalhin ka sa tinatawag na youthful lust. Kaya sinabi dyan kay Timothy, flee youthful lust. Follow faith, charity with them that call upon the Lord. Ako, dumaan din ako ng young people. I was saved in the holy place during Pastor Samuel Algabre when I was nearly 16. Dito na ako nag-16 sa holy place. Within that span, until I got married, dumaan ako niyan. At I am witness that itong sinabi sa verse 9 of Psalm 119, malilinis lang tayo, mga young people, by taking heed to His word, sa kanyang banal na salita. Example, Jesus said, in judgment I came into this world so that they which see might be made blind. So, in judgment I came to this world, they which blind must see, and they which see might be made blind. Kung isipin mo, ano ba yan? Hindi ka nakakita dahil bulag ka, minulat ka, nakakita ka na. Ngayon nakakita ka na, bubulagin ka na naman. Ano ibig sabihin yan? Dati, bulag tayo sa salita ng Diyos. Lahat ginagawa natin, ano yung gusto natin, kahit hindi natin alam. Yung pala ay labag sa utos ng Diyos. Ngayon, namulat tayo sa katotohanan, marami pala tayong habit of life. Nakasalanan sa mata ng Diyos. So, namulat na tayo. Kailangan bubulagin tayo doon. Bulag na tayo dyan. Ibig sabihin, wala ka na dyan sa kasalanan na dati mong ginagawa. Ay kung hindi ka mag-take heed sa Word of God, mahirap mong gawin yan. Kasi iisipin ng flesh mo, sayang, bata pa ako, pakinabangan ko pa yan. Sayang, bata pa ako, ma-enjoy ko pa yan. Pero kung nag-take heed ka sa Word of God, hindi mo panghihinayangan yan. Kaya nga sinabi dyan, remember thy Creator while in thy youth.
Kailan natin alalahanin ang Creator kung tatanda na tayo? No. Habang bata pa tayo. Let us give the rest of our life to do the will of God since you were born in Him. Pag ipinanganak ka na sa Panginoon, regardless what age you came to know God sa buhay mo, that's the time you start glorifying God. Yan na yung panahon na i-glorify mo ang Panginoon. The rest of your life must be offered, must be given to God. Huwag mong pahinayangan yan sapagkat precious yung mga moments na yan na in-spend mo para sa Panginoon because by that, God is being glorified and you are being used for His glory and for His honor. Sometimes, Satan, yun nga, tutuksoin ni Satanas yung mga young people. Huwag mo munang i-full yung paglilingkod mo sa Panginoon. 50-50 lang para naman ma-enjoy ka sa sanglibutang ito. That is a snare. Sakaling babalik ang ating Panginoong Kristo, hindi ka makaakyat sa barko para ka maligtas. Bakit? Nakaputi ka nga, pero may mga problema, may halo, may kabahagi si Satanas sa buhay mo. May mga bagay sa buhay mo na hindi sa Diyos, kundi sa dyablo. Hindi ka talaga makaakyat sa barko. Hindi ka talaga makaangkin ng kaligtasan. Kaya, dahil vulnerable ang mga YPs sa atake ng masamang espiritu, prone ang mga YPs sa mga tukso sa sanglibutang ito, kailangan talaga everyone must take heed. Paano mag-take heed? Hindi nga magpunta ng simbahan. Wala namang trabaho na nakatali sa amo. O kung may trabaho man, hindi hahanap ng pagkakataon na makasimba. Ang reason nila dahil kulang daw sa tulog. Hindi yan dahilan. No. Love the Lord thy God with all thy strength and with all thy mind. Hindi tayo makalusot sa commandments ng Diyos. Panahon magharap na tayo sa Kanya. Pag mag-reason ka sa harapan ng Diyos, ibig sabihin yan, you do not keep His commandments. What is His first commandment? Love the Lord thy God with all thy heart, with all thy mind, with all thy strength. Hindi mo ibigay yung strength mo para sa Panginoon. Binigay mo nga yung strength mo para sa sarili mo, para makatrabaho. Ang Panginoon, hindi mo bibigyan ng strength para sambahin siya, para pakinggan mo yung banal na salita niya, para malinis ka. Kaya, therefore, ganun. Napakahirap ng mga YPs malilinis, except lang ibigin nila ang salita ng Diyos. Pakinggan, intindihin, ginagawa. Yan ang ibig sabihin yan. Kailangan talaga wholehearted, hanapin ang Diyos. Except you will seek God with a whole heart, you cannot find God. Hindi mo talaga masumpungan ang Diyos. Bakit? Maraming harang eh. Maraming mga obstacles, maraming mga hindrances na gagawin ang kaaway. Ngayon, pag hindi buong puso yung hanap mo sa Diyos, sabihin mo na lang, ayaw ko na lang magsimba. Pagod ako. Ayaw ko na lang magsimba. May katransaksyon ako. Yun yung mga hindrances sa paghanap mo sa Panginoon. Pero kung wholehearted ang paghanap mo sa Panginoon, yung transaction, pwede ko man yan i-re-sked. Yung transaction, pwede ko man ulitin yung time. Mag-allocate ako ng time para sa Panginoon. Puyat ako kagabi, but never mind. I have to strive hard to give my strength to the Lord. Anyway, God is my strength. Ganon. So, ibig sabihin yan, if wholehearted yung paghanap natin sa Diyos, you will find a way to find Him. Makikita mo siya. You can hear Him, you can see His glory where? In the sanctuary. Kaya, yan ang napapansin ko. Kaya, magsikap ang bawat isa. Kung gusto nyong makasama sa rapture, kung gusto nyong makasama sa gagamitin ng Diyos, kung gusto nyong makaangkin ng 100% ng kaligtasan, you have to take heed to His word. Wholehearted. Basahin yan. Verse 10.
Walang tinig yung mic. Baka walang battery yan. Praise the Lord. With my whole heart have I sought thee. O let me not wander from thy commandments. Yan. With my whole heart have I sought thee. Oh, let me not wander from thy commandments. Buong puso kitang hahanapin. Huwag mo akong hayaan na maligaw mula sa inyong mga kautusan. Minsan, okay lang maligaw sa kautusan ang mga YP. Basta lang masaya, basta lang liligaya sa sanglibutang ito. Minsan, okay lang hindi makasimba. Basta lang na palagay yung loob niya dito sa sanglibutang ito. Wag. Do not ever be contented without the Lord sa buhay mo. Without the Word of God. Huwag kang magkontento sa buhay mo na walang Word of God. Yan yung magbibigay sa iyo ng wisdom. Yang yun magbibigay sa iyo ng knowledge and understanding para matakasan mo ang lahat ng mga snares sa sanglibutang ito. Kaya napaka-importante, except wholehearted ang paghanap mo sa Panginoon, you cannot find God. Except you find God in your life, you will remain wandering from His commandments. Mag-wander ka talaga. Maliligaw ka talaga from the commandments of God. Ngayon, wholehearted mong hanapin ang Panginoong Diyos, makakarating ka dito sa simbahan. Pag nandito ka na sa simbahan, that is not enough in coming into the sanctuary. You have to do something for you to be completed. Ano yun? Basa, verse 11. Praise the Lord. Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. Yes. Yung salita ng Diyos na pinapakinggan mo, nilalagay mo sa puso mo. Para hindi mo siya ma-violate, para hindi mo siya ma-transgress, para hindi mo siya ma-disobey. So pagdating ng mga tukso dyan sa labas, alam mo na yung gagawin mo. Alam mo na yung pamamaraan para hindi ka magkakasala. Dahil merong word sa puso mo, word of God. Yun na yung magdadirect sa iyo. Yun na yung magbibigay sa iyo ng signal. Wag yan. Kasalanan yan. Wag yan. Ililid ka niyan sa temptation. Wag yan. Lust of the flesh yan. Lust of the eyes yan. Pride of life yan. Wag yang mga bagay na yan. The world passeth away and the lust thereof. Remember that. But if you do the will of God, you will abide forever. So, dahil sa mga banal na salita ng Diyos na nilagay mo talaga sa puso mo, impossible ka magkakasala. Bakit? Thy word have I hid in mine heart that I might not sin against thee. Hindi ka talaga magkakasala. Ngayon, hindi ka magsikap magpunta sa simbahan. Hindi mo hinahanap ang Diyos wholeheartedly. Okay lang sa iyo mag-wandering from His commandments. Napakalayo mo sa iyong buhay na may kaligtasan. Kaya, sa activity ng mga young people, kailangan ma-tune up yung spirituality ng bawat isa. Ma-tune up, mabalik. Para lahat ng mga young people, wala nang maglaro ng mga ML, wala nang mag-engage dyan sa mga worldliness, wala nang panakaw-nakaw dyan, patago-tago dyan sa mga pornography. Wala na yan. This should be put away. Dapat lahat wala na yan. Pag inaalaala mo yung Word of God ang maglilinis sa iyong mata, sa iyong pakinig. Then yung darkness na yan, mawawala yan. So magiging sisidlan ka sa ikapupuri ng Diyos. Nararapat kang gamitin. Kasi sa mga huling araw na ito, vulnerable talaga ang mga YPs. Kailangan talaga magkaroon kayo ng spiritual revival para yung mga YPs natin na nagsisikap spiritually, ilahin ninyo yung mga hindi spiritual. Regardless, born sila sa holy place. Hindi yan basihan, born ka sa holy place.
Hindi yan anak ka ng pastor, hindi yan guarantee. Kailangan talaga, you must join the group of the people who are being cleansed by the Word of God. Kailangan magsama ka sa mga nag-apply sa salita ng Diyos. Magsama ka sa may mga paninindigan sa kanyang mga banal na salita. Tuturuan kayo dito. Magsikap kayo makapunta dito. Kaya the most comfortable place for those people of God who really seek God with the whole heart is the church. Ito yung pinaka-most comfortable. Naranasan ko yan because I grew up in a bad environment. So much vices, so much worldliness, so much lust of the eyes and lust of the flesh and pride of life. Pagdating ko dito sa holy place, I have no other place wherein I could be comfortable and peaceful and happy to be with the children of God or to be in the church. Paglabas ko, hindi na ako mapalagay sa labas. Sometimes I'm crying, seeing those people who are ungodly, unrighteous, and I got a burden how to let them know the truth. Kaya pala, nung binabasa na ni Lord Jesus yung puso ko, sabi ni Lord Jesus, okay, my son, someday, I'm going to use you for my work. Kasi yun ang nakita niya sa puso ko, na transform yung pananaw ko sa buhay ko. Kaya, if you seek God with the whole heart, you can be used by God. Even you are a professional, because most of the young people are now professionals. You are being employed, you are being having such business. Then, magpagamit kayo sa ating Panginoong Diyos. Yung standard of holiness ng ating Panginoong Diyos. Tayuan nyo yan para samahan kayo ng Diyos. Huwag maging hilaw. Anong hilaw? 50-50. Alanganin. Hindi pwede yan. Kaya kung alanganin pa yung panindigan ni Shadrach, Meshach, Abednego, hindi sila sasamahan ng Diyos. Kung alanganin pa yung panindigan ni Daniel, hindi sila sasamahan ng Diyos. Kung alanganin pa yung panindigan ni Joseph, hindi sila sasamahan ng Diyos. Look at those young people before who stood firm in their God sa buhay nila kasama ang Diyos. Ganun din. Copy-paste lang natin yan. They were written in the Holy Scripture for our lesson, for our edification. Sundin natin sila. Praise the Lord. Ganun po. Kaya napaka-importante po yan. Magpaturo lang tayo lagi sa kanyang statutes. Basahin yan sa verse 12. Praise the Lord. Blessed art thou, O Lord. Teach me thy statutes. Yes. Teach me thy statutes. Ibig sabihin yan, you are teachable. You are rebukable. Magpa-rebuke ka. Magpaturo ka. You are reprovable. Magpasansala ka. Ibang magpakorek ka sa salita ng Diyos. Yan ang gusto ni Lord Jesus Christ. Hindi kayo tuturuan ka na. Mamatigasan ka pa. Magre-reason ka pa. Magdadahilan ka pa. Sabihin mo na lang ayaw mo magpaturo. Pero kung magpapaturo ka, no one reason that you're going to make. Wala na, hindi ka nagagawa ng reason. Right away, automatically, you bow down yourself, you ask forgiveness, then you obey what God teaches. Anong tinuturo niya sa buhay mo. So you must be teachable. Ngayon, kung acquire mo na yung righteousness ng Diyos, holiness ng Diyos, because nagpaturo ka, nagpag-guide ka, nagpatuwid ka, maniwala kayo sa hindi. Whether you like it or not, automatically, lalabas lang sa bibig mo ang banal na salita ng Diyos, teaching others, no? Makaturo ka na sa iba. Praise the Lord. No? Hindi na kailangan magpunta ka pa ng Bible school, bayad ka ng tuition fee, turuan ka ng anong way of preaching. Kailangan merong introduction, kailangan may extra, kailangan merong body. Parang gumawa ka ng team.
Hindi na. The most effective preaching and teaching is you are led by the Holy Spirit. In order to be led by the Holy Spirit, you must be clean. Kailangan malinis ka. Na wala makalinis sa atin except the Word of God. So, you will be declaring. Time will come. No? Basta manindigan ka, magdi-declare ka talaga sa kanyang salita. Basahin yan sa verse 13. Praise the Lord. With my lips have I declared all the judgments of thy mouth. Yan. With my lips have I declared all the judgment of thy mouth. So, ibig sabihin yan, walang magiging barrier, walang magiging hindrance sa pagpapahayag mo, the same word which came out from his mouth, the same word that coming out from your mouth, para isabi mo sa mga tao, para ituro mo doon sa mga tao. Tapos sabihin nila, ay, mahirap ibuhos natin lahat ang ating buhay sa Panginoon, maging pobre tayo. Look at those people who serve God. Yes, they started in difficulties, but God blessed them at the latter end of their lives. Ganun lang yan. Mas masarap kasi yung nagsimula ka sa wala, papuntang meron. Kasi that blessings gotten not by iniquity, that blessings gotten not by deceit, that blessing gotten not by worldly way, but that blessing out of your obedience to God, that blessings out of your faithfulness to God. Masarap, iba talaga. Nobody can curse you if you are being blessed by God. Nobody can put you down if God lifted you up. Nobody can condemn you if God justified already ang buhay mo. Kaya, masarap, mas masaya yung sumusunod sa Panginoon. Praise the Lord. Because the blessing of the Lord, it makes you rich and add no sorrow. But the blessing of the world, there are so much sorrow. There are so much miserable ang maging buhay mo. Basahin natin yan kung hindi ba masaya pag sumunod tayo sa Diyos. Verse 14. Praise the Lord. I have rejoiced in the way of thy testimonies as much as in all riches. Yes, ma'am. Ako po'y lumigaya sa daan ng inyong mga testimonies katulad sa sobrang daming mga kayamanan. So, ibig sabihin yan, that is the true riches. No? That is blessings from God. You will enjoy it, you will benefit it without worrying, without sorrow. The blessing of the Lord, it makes you rich and add no sorrow. So, ibig sabihin yan, that is protected by God. Kaya, wag niyong sabihin na, let us not too much faithful, let us not too much holy, let us not too much. Anong too much? Walang too much holy. Ibig sabihin niyan, if you are holy, you are holy. Praise the Lord. Si Satanas lang yan nagpakana. Huwag kayo masyadong sobrang holy. Ang ibig sabihin ni Satanas, maglaan naman kayo sa akin. Huwag niyo naman akong kalimutan. Magmakaawa pa si Taning. Ayun yung flesh. Minsan magmakaawa sa kaluluwa mo. Huwag mo akong kalimutan. Huwag mo akong putulan ng kaligayahan. Samantalang sinabi dyan ni Lord Jesus, deny yourself. Except you hate your own self, you cannot be a follower of mine. Hindi natin naalaala yan. Do not love your flesh more than your spirit. Yan. So, pag sinabing holy, wala nang place si Satanas sa buhay. Huwag kang malungkot. Happy, sinabi dito, I rejoice in the way of thy testimonies as much as in all riches. Ibibless ka ng Panginoong Diyos. Hindi ka bibiguin ng Diyos magpakailan pa man. Mabibigo mo yung presidente ng Pilipinas na posibleng nangako sa iyo. Pero ang Diyos, never siyang mabibigo magpakailan pa man. Yan lang tandaan natin. Praise the Lord. So, continue tayo. Pinagpala ka na ng Diyos. Masaya ka na sa Panginoon. Is there any period of retirement? Wala. Patuloy pa rin. Basa verse 15.
Praise the Lord. I will meditate in thy precepts and have respect unto thy ways. Yes, tuloy. Meditate pa rin sa banal na salita ng Diyos, non-stop. Habang buhay tayo sa sanglibutang ito. No stopping. From meditation of His Word. The moment you stop and you become lax, pag nagkaroon ka ng laxity, yung bang nag-isi-isi ka, para kang si David na nagpaisi-isi doon sa ibabaw ng tore. Nung tumingin siya doon sa baba, mayroong babaeng naliligo. Nagkasala siya kay Bathsheba. Paisi-isi. Naghinto siya eh. Kaya sa buhay natin, do not stop meditating the Word of God. Praise the Lord. Because we need to endure unto the end. We need to continue until the end. So, in order to be contented with the Lord, you must be happy with Him. Hindi kay parang sawa ka na sa paglilingkod, parang boring ka na sa paglilingkod. No. There is no such thing, feeling, if you really love God. Bakit? The longer you serve God, the happier you are. Mas masaya ka. Praise the Lord. Basahin yan, last verse, verse 16. Praise the Lord. I will delight myself in thy statutes. I will not forget thy word. Praise the Lord. Yes. Pag sinabing, I delight myself in thy statutes, you are happy with it. No? Masaya ka. Bakit? Maraming taong magsasabi, praise the Lord, I am blessed through you, which is used by God. Hindi ka ba masaya niyan? Maraming magpupuri sa Panginoon, magpapasalamat sa Panginoon because you become a blessing to them. So, yan man ang kinasasaya natin, that many people will give thanks to God by using us. Hindi kay maraming tao magpasalamat sa iyo, sa Diyos. Ginagamit ka ng ating Panginoong Diyos. So, I delight myself in thy statutes. I will not forget thy word. So, ganun po. Let us delight ourselves in the Lord. No? Maging masaya tayo sa Panginoon. Marami talaga ang mabibless na mga tao. Wherever you go. Whatever you do, as long as you are in the Lord. Kaya mga YPs, you gather together by communication. Magkaisa kayo. Mag-take heed kayo lahat sa kanyang mga banal na salita. That is the only way you will be cleansed. That is the only way you can live in a holy life. So, tulungan nyo ang mga young people na iba, na paisi-isi. I-guide nyo sila. I-lead nyo sila. So, kailangan talaga somebody to lead them. Somebody to show them the right way. Kasi hindi natin maiwasan, may mga mahihina, may mga biktima. So, kailangan nyo silang tulungan. Kailangan nyo silang i-encourage na maging blessing kayo sa kanila. Magpakatibay kayo ng buong puso. Do not give yourself halfway. Do not give yourself certain percent or 90%, but give yourself to God fully, 100%. Diyan nyo madama yung joy, yung happiness. Diyan nyo madama ang full satisfaction diyan sa Panginoon. Diyan mo makikita at madadama. There is no such like happiness na nandyan sa Panginoon. Praise the Lord! Okay, magsitayo po ang lahat. Hallelujah. Let us all pray. How great thou art, O Lord my God. Maraming salamat po, Panginoong Hesukristo. Pinapalalahanan niyo po ang mga YPs. And this message is not only for the YPs, but to all ages. Because Satan can also tempt even all ages, O Lord of God. 50s, 60s, 70s. Pwede siyang maggawa ng paraan sa lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. To
to seduce and to entice your people. But the most vulnerable sa mga atake ni Satanas, ang mga YPs. Kaya tulungan niyo po ang kanilang magiging meeting, ang kanilang magiging pagpulong-pulong, that this will lead them, O Lord of God, to take heed unto Thy word. Marami pong salamat sa umagang ito. Patuloy niyo pong i-bless kahit naman si Sister Vicky Gonzalez na magkikemo po siya na tuloy-tuloy nang mawala yung presence ng cancer cell sa kanyang katawan. Ganon din po sa buhay ni Sister Vicky Gonzalez Sister Marisa Gonzalez Montañez na yung result ng biopsy niya ngayong December 17 maging benign o not cancer, O Lord. Bless her, Lord. At kahit paman sa lahat ng inyong mga anak, patuloy niyo pong i-heal, patuloy niyo pong i-sustain ang bawat isa until they obtain the complete healing sa buhay ni Pastora Pasing, sa buhay ni Brother Roger Serrano, sa buhay ni Sister Baby Mandagio, sa buhay po ni Sister Eliha, Julian, at the rest of your people, O Lord of God, whosoever got some sicknesses. At hindi lang sa physical sicknesses, kundi sa spiritual, O Lord of God, na mga sicknesses na yung iba hindi na nakakarating sa simbahan because they feel some spiritual sicknesses. I prayed, Lord, heal them. Hindi nila pabayaan that they shall be out of your sanctuary. Instead, O Lord, they should be found here. Kaya tulungan niyo po ang bawat isa na huwag hayaan ang mga bagay-bagay na naghihinder, O Lord, sa kanilang pagpunta sa inyong sanctuary, sa pagpakinig ng inyong mga banal na salita. Tulungan niyo po ang lahat, Panginoong Kristo, to get near, O Lord, unto you. Maraming salamat. You bless all of us all together for your great name's sake, for your honor, your glory. Pagpalain niyo po ang buong araw na ito na mag-glorify po kayo sa bawat isa sa amin. Thank you. Kayo po nagsabi naman hingin niyo sa aking pangalan ay pagkaloob ko. In Jesus' name, Amen. Everybody say, praise the Lord. God bless.